Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ating susuriin ang paksang ang delikadong tamis, bakit pampangandalandan, gamot at pagkain ay banta sa atay pag-abot ng 60. Sana ay nagkakasiyahan kayo kasama ang inyong pamilya, nagtatamasa ng matamis na dalandan mula Pampanga nang hindi ninyo nalalaman na ang mga ito ay maaaring maging mapanganib na pasanin sa atay paglampas ng 60 taong gulang. Tuwing malamig na panahon, ang dalandan ay nagiging pamilyar na prutas sa maraming tahanan sa Pilipinas. Ang matamis at sariwang lasa nito na mayaman sa bitamina C ay madaling kainin at tila walang pinsala. Ngunit sa aking 35 taon ng klinikal na karanasan sa pagtatrabaho sa mga pasyenteng may sakit sa atay, napapansin ko na tuwing taglamig, ang bilang ng mga naospital dahil sa electrolyte imbalance at acute kidney failure ay tumataas. Karamihan ay hindi dahil sa mismong dalandan, kundi dahil sa paraan ng pagkain, dami, at hindi angkop na kombinasyon ng pagkain para sa tumatandang katawan. Ang ating atay ay matagal nang nagtatrabaho ng husto sa loob ng mga dekada upang salain ang dugo, magtanggal ng toxins, at panatilihin ang homeostasis. Noong bata pa, ang katawan ay may mahusay na kakayahang mag-compensate, mabilis na pinoproseso ang dami ng asukal at mineral na kinakain. Ngunit paglampas ng 60, natural na bumababa ang function ng atay sa paglipas ng panahon. Ang biological filter na iyon ay hindi na kasing lakas tulad ng dati. Kung kumain ng sobrang natural na asukal, potassium, o sinamahan ng hindi angkop na pagkain, ang atay ay maaaring ma-overload ng hindi ninyo nalalaman. Naranasan kong gamutin si Aling Nena, 72 taong gulang mula sa Batangas. Araw-araw siyang kumakain ng ilang dalandan dahil naniniwala siyang mas maraming bitamina, mas mabuti. Nang maramdaman niya ang pagkapagod, bahagyang pamamaga, at abnormal na tibok ng puso, doon lang siya nagpatingin sa doktor. Ipinakita ng resulta ang matinding electrolyte imbalance sa gitna ng bumababang function ng atay. Sa kabutihang palad, nakakuha siya ng agarang interbensyon kaya hindi pa niya kinailangang harapin ang malubhang komplikasyon. Ang kwentong iyon ay nagpapaalala sa atin na ang isang bagay ay talagang mabuti lamang kung ginagamit sa tamang paraan at sa tamang dami. Ibinabahagi ko ito hindi upang magdulot ng pangamba, kundi upang maunawaan ninyo na sa pagtanda, bawat pagpipilian sa pagkain ay nangangailangan ng pag-iisip. Ang dalandan ay maaring masustansyang pagkain, ngunit maaari rin itong maging pasanin kung mali ang pagkain. Lalo na kung isasama sa ilang hindi angkop na pagkain na tatalakayin ko ng detalyado sa video ngayon. Ipapaliwanag ko ang 3 pinakakaraniwang pagkakamali sa pagkain ng dalandan sa malamig na panahon at kung paano ito gamitin ng ligtas para sa mga taong higit sa 60. Kung hindi ninyo susundin ang buong nilalaman nito, malamang na patuloy nating panatilihin ang isang tila walang pinsalang ugali na may nakatagong panganib. Mangyaring maglaan ng oras upang tapusin ang nilalaman na ito dahil ang tamang pag-unawa ngayon ay ang paraan upang protektahan ang ating mahalagang filter na nagsilbi sa atin sa loob ng higit sa kalahati ng ating buhay. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang mga ibinahaging ito, mangyaring i-like upang maibahagi ang impormasyon sa mas maraming tao. At ngayon, sisimulan natin ang unang pagkakamali na ginagawa ng maraming pamilya tuwing panahon ng dalandan. Unang bahagi, 3 pinakamasamang kombinasyon sa dalandan na nakakapinsala sa atay. Pinakamasamang kombinasyon BLG. 1. Dalandan at kamote sa gabi. Mahal kong mga kababayan, sa mga tila walang pinsalang gawi sa pagkain ng mga Pilipino sa malamig na panahon, may isang kombinasyon na partikular kung gustong bigyan ng babala, ang kamote at dalandan na kinakain ng magkasama sa gabi. Sa unang pandinig, marahil ay mapapangiti ang marami sa inyo dahil ito ay isang pamilyar na imahe ng mga alaala ng pagkabata kung saan ang buong pamilya ay nagtitipon sa paligid ng kalan, binabalatan ang mainit na kamote at nagtatamis bibig ng ilang matamis na dalandan.
Ngunit sa pananaw ng isang propesyonal sa kalusugan ng matatanda, kailangan kong sabihin ng malinaw na para sa mga taong higit sa 60, lalo na sa mga may bumababang function ng atay, ang kombinasyong ito ay maaaring magdulot ng malubhang panganib. Sa nutritional aspect, parehong kamote at dalandan ay naglalaman ng medyo mataas na antas ng potassium. Ang potassium ay isang mahalagang mineral na tumutulong sa pagkontrata ng kalamnan at nagpapanatili ng matatag na nerve transmission. Sa mga kabataan na may malusog na atay, ang labis na potassium ay epektibong inilalabas sa pamamagitan ng ihi. Ngunit sa mga matatandang, kapag ang glomerular filtration rate ay bumaba sa paglipas ng panahon, bumababa rin ang kakayahang maglabas ng potassium. Kapag ang potassium ay naipon sa dugo, ang kondisyong ito ay tinatawag na hyperkalemia at maaari itong direktang makaapekto sa tibok ng puso. Naalala ko pa ang kaso ni Tatay Kiko, 69 taong gulang, na may mild historical kidney dysfunction, ngunit normal ang pang-araw-araw na gawain. Isang gabi ng taglamig, pagkatapos kumain ng 2 inihaw na kamote at ilang dalandan habang nanonood ng TV, bigla siyang nakaramdam ng palpitations, hirap sa paghinga, at pagkahilo. Nang maospital, ipinakita ng mga resulta ng pagsusuri sa dugo na abnormal na mataas ang antas ng potassium sa dugo. Lumitaw ang arrhythmia sa electrocardiogram. Nagulantang ang pamilya ni Tatay Kiko dahil inakala nilang mabuti ang kamote para sa panunaw at ang dalandan na mayaman sa bitamina C ay hindi maaaring maging mapanganib, ngunit ang mahalaga ay hindi sa bawat pagkain ng magkahiwalay, kundi sa kabuuang dami ng potassium na kinain sa isang pagkakataon habang ang atay ay hindi na kayang iproseso ito ng mabilis. Gusto kong maunawaan ninyo ang isang mahalagang bagay. Ang ating katawan pagkatapos ng 60 ay nagpapatakbo ng lubos na naiiba kaysa noong kabataan pa. Sa araw, ang atay ay patuloy na nagtatrabaho upang salain ang mga basura. Sa gabi, ang rate ng metabolismo at paglabas ay may tendensiyang bumagal. Kung pagkatapos ng 9 ng gabi, tayo ay kumakain ng malaking halaga ng pagkaing mayaman sa potassium ng sabay-sabay, ang atay ay kailangang magpumilit na iproseso ito habang dapat ay nagpapahinga. Ito ay hindi isang bomba sa dramatikong kahulugan, ngunit isang malaking metabolic burden para sa isang taong may pre-existing medical conditions. Ito ay hindi nangangahulugang masama ang kamote o dalandan. Sa kabaligtaran, kung kinakain sa katamtamang dami sa araw at hindi sinasamahan ng napakaraming pagkaing mayaman sa potassium ng sabay-sabay, magdudulot pa rin ito ng benepisyo. Ang kamote ay sumusuporta sa paggalaw ng bituka, ang dalandan ay nagbibigay ng bitamina at antioxidants. Ang problema ay nasa pag-unawa at timing ng paggamit. Ang nutrisyon sa katandaan ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang kinakain, kundi pati na rin kung kailan at gaano karami. Madalas kong sinasabi sa maraming pasyente na ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi ang kakulangan ng kaalaman, kundi ang pagiging kampante sa mga pamilyar na bagay. Ang mga pinakasimpleng pagkain ay madaling maging dahilan ng ating pagpapabaya. Kung mayroon kayong history ng sakit sa atay, high blood pressure o diabetes, makipag-ugnayan sa inyong doktor tungkol sa angkop na dami ng potassium bawat araw. Huwag hayaang maging sanhi ng paglala ng inyong mga kondisyon ang mga hindi sinasadyang gawi. Kung mayroon sa inyo na may ugali na kumain ng isang pinggan ng kamote at dalandan pagkatapos ng hapunan, hinihiling ko sa inyo na ihinto ito kaagad ngayon. Iyan ay isang aksyon na nagtutulak sa inyong atay sa bingit ng kapahamakan. Kung sa tingin ninyo ay nasa ganitong sitwasyon kayo, mangyaring mag-iwan ng komento na may bilang 1 sa ibaba. Kapag isinulat ninyo ang salitang iyon, muling maiukit sa utak ang panganib na ito at poprotektahan kayo nito mula sa mga pagkakamali simula ngayong gabi. Pinakamasamang kombinasyon BLG, dosda, dalandan at iba pang gamot na iniinom sa umaga. Mahal kong mga kababayan, kung ang kombinasyon ng kamote at dalandan sa gabi ay isang babala na dapat pag-isipan,
Ang kombinasyon ng dalandan at gamot na iniinom sa umaga ay mas tahimik at mas komplikado. Ito ay hindi usapin ng panlasa, kundi usapin ng pakikipag-ugnayan ng gamot at ang kakayahang umangkop ng tumatandang katawan. Gusto kong subukan ninyong alalahanin ang pamilyar na gawi tuwing umaga. Pagkagising, umiinom kayo ng isang tableta para sa high blood pressure o gamot para sa diabetes kasama ng isang basong maligamgam na tubig. Pagkatapos, upang mapawi ang nananatiling mapait na lasa sa bibig, binabalatan ninyo ang isang dalandan o kahit 2 o 3 dahil sa pag-aakalang ang prutas ay palaging mabuti para sa kalusugan. Ang aksyon na iyon ay nagmumula sa kamalayan ng pangangalaga sa sarili, ngunit sa mismong pangangalaga na iyon, kung hindi naintindihan ang internal na mekanismo, maaari kayong hindi sinasadyang magdulot ng malaking presyon sa atay. Maraming gamot para sa high blood pressure ngayon, lalo na ang mga grupo na may aktibong sangkap na nagtatapos sa pril o sartan, ay may mahalagang papel sa pagprotekta sa cardiovascular system at pagpapabagal ng paglala ng kidney failure. Ang mga gamot na ito ay tumutulong sa pagpapaluwag ng mga daluyan ng dugo, pagbabawas ng filtration pressure sa glomeruli, at paglilimita sa pangmatagalang pinsala. Gayunpaman, ang isang kasamang epekto ng ilang gamot sa grupong ito ay ang pagbabawas ng kakayahan ng atay na maglabas ng potassium. Hindi ito masama kung maayos na kinokontrol ang diyeta, ngunit kung sabay-sabay kayong magdagdag ng malaking halaga ng potassium mula sa pagkain tulad ng dalandan, tataas ang panganib ng hyperkalemia, lalo na sa mga taong may pre-existing na bumababang function ng atay. Naranasan kong subaybayan ang kaso ni Kaading, 73 taong gulang, isang napakadisiplinado. Tuwing umaga, umiinom siya ng gamot sa oras. Pagkatapos ay kumakain siya ng 4 hanggang 5 dalandan dahil naniniwala siyang ang bitamina C ay makakatulong na maging malusog ang mga daluyan ng dugo. Pagkaraan ng ilang panahon, nagsimulang makaramdam ng pamamanhid sa dulo ng daliri, pagkapagod, at paminsan-minsan ay bumabagal ang tibok ng puso. Nang suriin, tumaas ang creatinine level niya kumpara sa dati at ang potassium level sa dugo ay mas mataas kaysa sa ligtas na antas. Nagulantang si Kaading at tinanong ako kung hindi ba angkop ang gamot. Ipinaliwanag ko na hindi mali ang gamot at hindi rin mali ang dalandan. Ang problema ay nasa timing at sa overlay ng biological effects. Kapag binawasan ng gamot ang paglabas ng potassium at ang katawan naman ay nakakakuha ng potassium mula sa prutas sa loob ng maikling panahon, ang atay ay malalagay sa isang overloaded na sitwasyon. Isipin ang isang tangke ng tubig na ang discharge valve ay bahagyang nakasara. Kung patuloy ninyong bubuksan ang gripo ng malakas, mas mabilis na tataas ang tubig kaysa sa kakayahan nitong umagos. Sa mga kabataan, ang atay ay mayroon pa ring flexibility upang mag-compensate. Sa mga taong higit sa 60, bumaba na ang functional reserve kaya mas madaling mangyari ang imbalance. Matapos maintindihan ng malinaw, binago ni Kaading ang kanyang paraan ng paggamit. Umiinom pa rin siya ng gamot sa 8 AM, ngunit ipinagpaliban ang oras ng pagkain ng dalandan sa humigit kumulang 10 AM o sa tanghali, habang binawasan din ang dami sa katamtamang antas. Pagkalipas lamang ng ilang linggo, bumaba ng husto ang pamamanhid, unti-unting naging stable ang blood test, walang himala dito, kaalaman lamang ang inilapat ng tama sa tamang oras. Ibinabahagi ko ito hindi upang takutin kayo sa prutas, kundi upang maunawaan ninyo na sa kalagitnaan at matandang edad, lahat ay nangangailangan ng pag-iingat. Ang ating katawan ay hindi na mabilis na tumutugon tulad ng dati. Ang isang maliit na pagbabago sa timing ng pagkain ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa pisyolohiya. Ang atay ay isang tahimik na organ. Hindi ito nagbibigay ng malakas na signal kapag nakakaramdam kayo ng pagkapagod, pamamanhid o arrhythmia. Maaaring nagaganap na ang proseso ng imbalance bago pa man. Sa makatuwid, mula ngayon, kung kayo ay ginagamot para sa high blood pressure, diabetes o chronic kidney disease, lumikha ng isang makatwirang agwat
sa pagitan ng pag-inom ng gamot at pagkain ng mga pagkaing mayaman sa potassium tulad ng dalandan. Ang 2 oras na paghihintay ay hindi isang abala, kundi isang biological buffer na tumutulong sa atay na iproseso ang bawat gawain ng maayos. Ang karunungan sa pangangalaga sa kalusugan ay hindi nasa paggawa ng marami, kundi nasa paggawa ng tama at sa paggawa ng may kaalaman. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng numero 2 sa ibaba. Iyan ang isang simpleng paraan upang malaman kong interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay na mamuhay ng malusog may kalidad araw-araw. Pinakamasamang kombinasyon BLG. 3. Pagkain ng dalandan kaagad. Pagkatapos ng pagkain, agarang dessert. Ngayon, gusto kong talakayin ang isang napakapamilyar na ugali sa maraming pamilyang Pilipino, lalo na sa gitna at matatandang henerasyon. Iyon ay ang pagkuha ng dalandan para sa dessert kaagad pagkatapos ibaba ang mangkok ng kanin. Ang imahe ng isang mainit na pagkain, may umuusok na sabaw, ang buong pamilya na nagtitipon at kumukuha ng basket ng dalandan para balatan at kainin kaagad ang 2 o 3 piraso ay talagang pamilyar. Naiintindihan ko ang pagnanais na gamitin ang matamis-asim at sariwang lasa ng dalandan upang linisin ang bibig at magbigay ng magaan na pakiramdam pagkatapos kumain. Ngunit sa pananaw ng pisyolohiya at metabolismo, ang ugaling ito ay maaaring tahimik na nagdudulot ng malaking pasanin sa atay at sa inyong sistema ng mga daluyan ng dugo. Ang ikatlong pagkakamali ay ang pagkain ng dalandan kaagad pagkatapos ng pangunahing pagkain. Kapag kumain kayo ng kanin, noodles o mga pagkaing mayaman sa carbohydrates, ang proseso ng panunaw ay nagko-convert ng carbohydrates sa glucose na nagpapataas ng blood sugar level. Ito ay isang normal na pisyolohikal na reaksyon. Gayunpaman, kung kaagad pagkatapos nito ay magdagdag kayo ng natural na asukal mula sa dalandan, lalo na ang fructose, ang blood sugar level ay tataas ng mas mataas at mas mabilis. Sa medisina, tinatawag namin ang phenomenon na ito na postprandial hyperglycemia, isang uri ng metabolic spike na napakahirap kontrolin ng katawan. Noong bata pa, ang pancreas ay aktibong gumagana, naglalabas ng sapat na insulin upang mabilis na mapababa ang blood sugar. Ngunit pagkatapos ng 60, tumatanda rin ang pancreas tulad ng iba pang organ. Hindi na sagana at sensitibo ang kakayahang maglabas ng insulin. Kung ang kondisyon ng mataas na blood sugar ay paulit-ulit na nangyayari araw-araw, ang dugo ay magiging mas makapal, tataas ang viscosity, at maaapektuhan ang microcirculation. Isipin ang daloy ng dugo na dapat ay malabnaw at madulas, ngunit ngayon ay naging malapot. Kapag ang daloy ng dugo na iyon ay dumadaan sa napakaliit na capillaries ng glomeruli ng atay, ang filter ng atay ay kailangang magtiis ng mas malaking presyon kaysa sa normal. Naranasan kong subaybayan ang kaso ni Aling Rosa, 66 taong gulang, na na-diagnose na pre-diabetic. Determinado siyang baguhin ang kanyang lifestyle, binawasan ang mga matatamis at soft drinks. Gayunpaman, pagkatapos ng bawat pagkain, kumakain siya ng 3 hanggang 4 na dalandan dahil naniniwala siyang mas maraming natural na prutas, mas mabuti. Pagkalipas ng 6 na buwan, napansin niya na maraming bula sa kanyang ihi at bahagyang namamaga ang kanyang talukap ng mata sa umaga. Ipinakita ng mga pagsusuri na may proteinuria, ibig sabihin ay tumutulo ang protina sa filter ng atay. Lumala ang kanyang kidney function indices kumpara sa dati. Nagulat si Aling Rosa dahil inakala niyang malusog ang kanyang kinakain. Ipinaliwanag ko na ang problema ay hindi nasa dalandan bilang prutas, kundi nasa timing at bilis ng pagsipsip ng asukal. Kapag kumain ng prutas kaagad pagkatapos ng pagkain na mayaman sa carbohydrates, halos tuloy-tuloy ang pagsipsip ng asukal na nagpapahirap sa pancreas. Kung magpapatuloy ang kondisyong ito, tataas ang panganib ng insulin resistance at unti-unting mapinsala ang maliliit na daluyan ng dugo ng atay. Ito ang mekanismo ng pagbuo ng diabetic kidney disease
na hindi napapansin ng marami hanggang sa huli na ang lahat. Bukod pa rito, kapag ang tiyan ay puno pa ng maalat na pagkain at carbohydrates, ang agarang pagdagdag ng prutas na mayaman sa organic acid ay maaaring magdulot ng bloating, fermentation, at indigestion. Sa mga matatanda, mas mabagal ang digestive system, bumababa ang digestive enzymes kaya mas malinaw ang pakiramdam ng pamamaga, heartburn, at bigat. Marami sa inyo ang nag-iisip na ito ay ordinaryong digestive disorder lamang. Ngunit sa katotohanan, ang metabolic system ay kailangang iproseso ng napakarami ng sabay-sabay. Hindi ko kayo pinapayuhan na tanggalin ang dalandan sa inyong dieta. Ang dalandan ay mahalaga pa ring pinagmumulan ng bitamina at antioxidants. Ang mahalaga ay ang pagitan ng oras ng pagkain ng prutas nang hindi bababa sa 30 minuto hanggang 1 oras pagkatapos ng pangunahing pagkain o sa kalagitnaan ng umaga, kalagitnaan ng hapon. Sa ganoong oras, mas stable na ang blood sugar. Handa na rin ang digestive system na tumanggap ng bagong pagkain nang walang metabolic conflict. Kung nakita ninyo ang patuloy na maraming bula sa ihi, bahagyang pamamaga ng talukap ng mata o bukong-bukong sa umaga, huwag ninyong ipagsawalang bahala. Ito ay maaaring mga maagang senyales na ang atay ay nakakaranas ng presyon. Hindi masakit ang atay, ngunit tahimik itong hihina kung palaging nakalubog sa mataas na blood sugar environment sa mahabang panahon. Sa pagtanda, ang pangangalaga sa kalusugan ay hindi ang pagkain ng maraming magagandang bagay, kundi ang pagkain sa tamang oras, sa tamang dami, at sa tamang paraan. Ang matamis na lasa pagkatapos ng pagkain ay maaaring magpasaya sa inyo sa loob ng ilang minuto, ngunit ang stability ng blood sugar at function ng atay ang magbibigay ng pangmatagalang kagalakan para sa mga susunod na taon. Bigyan ang katawan ng katahimikan sa pagitan ng mga pagkain upang ang bawat organ ay makapagtrabaho ng maayos at magkasabay. Iyan ang karunungan na dala ng edad kung marunong tayong makinig. Ikalawang bahagi, lihim sa pagbuhay ng mga daluyan ng dugo sa atay mula sa balat ng dalandan. Pinatuyong balat ng dalandan, TRAN-B. Ating nasuri ang mga gawi na maaring tahimik na makapinsala sa atay at sa sistema ng mga daluyan ng dugo. Sa puntong ito, marami sa inyo ang magtatanong, kaya dapat ko bang iwasan ng lubusan ang dalandan? Nililinaw ko ng lubos ang isang bagay. Walang kasalanan ang dalandan. Ang problema ay hindi sa mismong pagkain, kundi sa kung paano natin ito ginagamit at kailan. Sa katunayan, kung alam ninyo kung paano gamitin ng tama ang mahalagang bahagi ng dalandan, hindi lamang kayo hindi makakapinsala sa atay, kundi makakatulong din kayong maibalik ang humihinang microvascular system dahil sa pagtanda. Kapag nagbabalat tayo ng dalandan, karaniwan nating itinatago ang makatas na laman at itinatapon ang makapal na balat at ang mga puting hibla na nakakapit dito. Ngunit sa tradisyonal na medisina, ang pinatuyong balat na iyon ay tinatawag na TRAN-B. Ito ay isang sangkap na ginamit sa loob ng daan-daang taon upang ayusin ang ki at dugo, tulungan ang panunaw at pagbutihin ang sirkulasyon. Sa pananaw ng modernong medisina, ang balat ng dalandan ay naglalaman ng aktibong sangkap na hesperidin, isang flavonoid na may malakas na antioxidant effect. Ang sangkap na ito ay nakakatulong na pagbutihin ang tibay ng pader ng daluyan ng dugo, bawasan ang pamamaga, at dagdagan ang elasticity ng maliliit na capillaries sa atay. Sa mga taong higit sa 60, ang mga pader ng daluyan ng dugo ay kadalasang unti-unting tumitigas. Ang kakayahang magkontrata at magpaluwag ay mas mahina kumpara noong bata pa. Kapag ang blood sugar ay nagbabago-bago sa loob ng maraming taon, madaling mapinsala ang mga glomerular microvessels. Ang hesperidin ay gumaganap bilang isang tahimik na manggagawa sa pag-aayos na sumusuporta sa pagprotekta sa endothelial lining ng mga daluyan ng dugo laban sa oxidative stress. Sa madaling salita, kung kinakain ninyo lamang ang matamis na laman ng dalandan at itinatapon ang balat, pangunahin kayong nakakakuha ng natural na asukal at bitamina,
Ngunit kung alam ninyo kung paano gamitin ng tama ang balat ng dalandan, nagdadagdag kayo ng mga kapaki-pakinabang na bioactive compounds para sa sirkulasyon at mga daluyan ng dugo. Hindi sinasadya ng kalikasan na lumikha ng isang bahagi upang kainin at isang bahagi upang itapon. Minsan, ang itinuturing nating basura ay ang mismong esensya. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na ang pangangalaga sa kalusugan sa katandaan ay hindi tungkol sa paghabol sa mamahaling pagkain o mga gamot na suplemento na malawakang ini-advertise. Ang mahalaga ay ang malalim na pag-unawa sa mekanismo ng katawan at ang matalinong paggamit ng mga bagay na malapit sa atin. Ang balat ng dalandan ay maaaring hugasan ng malinis, patuyuin at itago sa isang tuyong lugar. Pagkatapos ay i-brew sa maligamgam na tubig at inumin sa katamtamang dami. Hindi ito kailangan ng komplikado, hindi mahal, ngunit nangangailangan ng pasensya at pagpapatuloy. Direkta ko ring sinasabi na ang natural na pamamaraan ay palaging nangangailangan ng pagtitiyaga. Kung gusto ninyo ng mabilis at maginhawang solusyon, nang hindi binabago ang mga gawi, marahil ay mararamdaman ninyong nakakainis ang aking mga ibinahagi. Ngunit kung gusto ninyong mamuhay ng malusog hanggang 90 o 100 taong gulang, hindi masyadong umaasa sa gamot at hindi maging pasanin sa mga anak at apo, kung gayon ang bawat maliit na pagbabago ngayon ay ang pundasyon para sa kalayaan bukas. Sa aking higit sa 35 taon ng pagtatrabaho sa mga matatanda, napagtanto ko na ang pinakamahalagang bagay ay hindi isang bagong gamot, kundi ang tamang kamalayan at personal na disiplina. Ang atay ay hindi maaaring lubos na muling buhayin tulad noong bata pa, ngunit ang function nito ay maaaring mapreserba at matulungan kung alam ninyo kung paano bawasan ang pasanin at palusugin ang sistema ng mga daluyan ng dugo mula sa loob. Tandaan na ang dalandan ay hindi lamang may matamis na lasa sa laman kundi mayroon ding nakatagong halaga sa balat nito. Katulad ng ating katandaan, maaaring hindi na sariwa ang panlabas, ngunit sa loob ay naglalaman pa rin ng katatagan at karunungan. Kapag pinahahalagahan ninyo ang mga tila maliliit na halaga, tutugon ang katawan sa pangmatagalang stability. Ito ay hindi himala, kundi resulta ng kaalaman, tamang pagpipilian, at patuloy na pagsasanay araw-araw. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng numero 4 sa ibaba. Iyan ang isang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay na mamuhay ng malusog, may kalidad araw-araw. Ikatlong bahagi, paraan ng paglilinis ng dalandan. 5 minutong proseso ng paglilinis. Kung gusto ninyong gamitin ang halaga ng balat ng dalandan upang suportahan ang mga daluyan ng dugo sa atay, ang unang hakbang ay hindi ang pagpapatuyo o paggawa ng tsaa, kundi ang tamang paglilinis. Sinasabi ko ito ng buong seryosohan bilang isang tao na nakasubaybay sa maraming kaso ng kidney failure sa katandaan. Kung laktawan ang hakbang sa paglilinis, hindi lamang kayo kakain ng dalandan, kundi maaari rin kayong maglagay sa katawan ng nalalabi na pesticides, molds, at wax coating. Marami ang may ugali na banlawan lamang sa ilalim ng tubig o balatan at kainin kaagad dahil iniisip na dahil itatapon ang balat, hindi na kailangan itong maging malinis. Ngunit sa katunayan, kapag hinawakan ninyo ang balat at pagkatapos ay hinawakan ang laman ng dalandan, ang mga nalalabi ay maaaring makapasok sa katawan. Sa mga kabataan, ang atay ay may sapat pa ring functional reserve upang iproseso ang ilang bahagi ng toxins. Ngunit pagkatapos ng 60, bumaba na ang kapasidad ng detoxification factory ng katawan. Ang mga glomerular microvessels na sadyang marupok na ay madaling mapinsala kung regular na nalalantad sa naipon na toxins. Sa makatuwid, itinuturo ko sa inyo ang isang 5 minutong proseso ng paglilinis. Hindi ito komplikado, ngunit nangangailangan ng seryosong pagpapatupad. Una, maghanda ng isang palanggana ng malinis na tubig na sapat ang laki upang ang dalandan ay lubusang malubog. Huwag lamang banlawan ng mabilis sa gripo dahil ang mabilis na daloy ng tubig ay hindi sapat
upang tanggalin ang wax coating na nakakapit sa balat. Ikalawa, lagyan ng 2 kutsara ng baking soda o 2 kutsara ng ordinaryong suka. Magdagdag ng 1 malaking kutsara ng coarse salt, pagkatapos ay haluin ng mabuti. Ang baking soda, suka, at asin ay may kakayahang tulungan na tanggalin ang wax coating at bawasan ang nalalabing kemikal na nakakapit sa balat. Ang asin naman ay nakakatulong na dagdagan ang bisa ng mechanical na paglilinis dahil sa pagkakaiba ng osmotic pressure. Ikatlo, ibabad ang dalandan sa solusyon na ito sa loob ng eksaktong 5 minuto. Huwag ibabad ng matagal dahil maaaring maapektuhan ang natural na essential oil sa balat. Ang 5 minuto ay sapat na oras para sa paglilinis nang hindi binabawasan ang kalidad. Ika-4, banlawan ang bawat piraso sa ilalim ng malinis na tubig. Dahan-dahang kuskusin ang ibabaw gamit ang kamay. Kapag naghuhugas, isipin na inaalagaan ninyo ang inyong sariling balat. Magaan ngunit masusi, huwag masyadong kuskusin ng malakas dahil ang essential oil layer sa balat ay ang lugar na naglalaman ng maraming mahalagang bioactive compounds. Ika-5, punasan ng lubusan ang bawat piraso gamit ang malinis na tuwalya. Kung iiwanan ang tubig na nakatayo, madaling magkaroon ng molds ang dalandan sa panahon ng pag-iimbak, lalo na sa mahalumigmig na kondisyon ng klima ng Pilipinas. Matapos makumpleto ang prosesong ito, magiging ligtas na sangkap ang dalandan upang kainin o gamitin bilang pinatuyong balat ng dalandan. Ang 5 minuto ay tila maliit, ngunit ito ay isang pangmatagalang pamumuhunan para sa kalusugan. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na ang pagprotekta sa atay ay hindi tungkol sa paggawa ng isang malaking bagay, kundi ang patuloy na paggawa ng maliliit ngunit tamang hakbang araw-araw. Kapag nakita ninyo ang malinis at tuyo na dalandan, hindi lamang kayo naghahanda ng pagkain kundi nagsasanay din ng isang maingat na saloobin sa buhay. Sa edad na ito, ang pag-iingat ay hindi pag-aalala, kundi pagpapahayag ng karunungan. Ang bawat kilos ng pag-aalaga sa pagkain ay ang paraan ninyo ng paggalang sa inyong katawan at sa atay. Ang tahimik na organ na iyon ay tutugon sa pangmatagalang katatagan sa paglipas ng mga taon. Ika-4 na bahagi, ang lihim ng inihaw na dalandan, pagpapainit laban sa lamig. Ang dalandan ay maingat ng nalinis. Ngunit kung balatan ninyo at kainin kaagad, lalo na kung kinuha lamang mula sa ref, kalahati pa lamang ang inyong natapos sa paglalakbay ng pangangalaga sa atay. Sa edad na higit sa 60, ang katawan ay hindi na kayang tiisin ang lamig tulad noong bata pa. Marami sa inyo ang nagsasabi sa akin na kahit kumain lamang ng kaunting malamig na pagkain ay nakakaramdam na ng hindi komportableng pakiramdam sa tiyan, nanlalamig ang kamay at paa, o mas madalas umiihi sa gabi. Hindi ito maliit na bagay, kundi senyales na humihina ang yang energy. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang atay ay inihahalin tulad sa isang sentral na heater ng katawan. Kapag sapat ang init ng heater na ito, maayos ang daloy ng dugo, rosy ang kamay at paa, at malinaw ang isip. Ngunit kapag humina ang yang energy, madaling nilalamig ang katawan, napapagod, at mahina ang panunaw. Samantala, ang dalandan ay likas na may malamig na katangian. Kung kakainin ng direkta at malamig, lalo na ang dalandan na kinuha lamang mula sa ref, para itong nagpapasok ng biglaang malamig na hangin sa humihinang digestive system. Sa mga kabataan, mabilis na nakakapag-adjust ang katawan, ngunit sa mga matatanda, ang vasoconstriction at cold reflex ay maaaring pansamantalang makabawas sa sirkulasyon ng atay. Kaya naman, madalas kong itinuturo ang isang simple ngunit epektibong pamamaraan na tinatawag na inihaw na dalandan. Hindi ito isang walang batayang katutubong pamamaraan, kundi isang kombinasyon ng tradisyonal na karanasan at modernong pisyolohikal na pag-unawa. Napakadali ng paggawa. Ilagay ang tuyo na dalandan sa isang tuyong kawali. Nang walang mantika, i-on ang maliit na apoy, dahan-dahang igulong sa loob ng 1 hanggang 2 minuto hanggang sa bahagyang masunog ang balat at kumalat ang aroma ng essential oil.
Sa maikling panahon lamang na iyon, pinapainit ng temperatura ang essential oil layer sa labas, na nagpapabangong mas matamis at mas madaling tanggapin ng tiyan. Ang limonene active ingredient sa essential oil ng balat ng dalandan ay nananatili sa stable na antas kung bahagya lamang itong painitin. Kasabay nito, ang hesperidin sa balat ay hindi masisira sa mababang temperatura. Nakakatulong din ang init na mabawasan ang matinding asim, nagpapataas ng natural na tamis na mas madaling tanggapin ng mga may mahinang tiyan. Ang pinakamahalaga ay ang mainit na pakiramdam kapag kumakain ay nakakatulong na hindi na kailangan pang gumugol ng karagdagang enerhiya ang katawan upang painitin ang malamig na pagkain, sa gayon ay nababawasan ang pasanin sa digestive system. Naranasan kong makilala ang isang Tatay Cardo, 68 taong gulang, na madalas inuubo ng matagal kapag lumalamig ang panahon. May ugali siyang kumain ng malamig na dalandan sa gabi dahil akala niya ay mabuti ito sa lalamunan. Matapos lumipat sa mainit na inihaw na dalandan, napansin niyang humupa ang kanyang lalamunan, mas lumabnaw ang plema, at wala na siyang pakiramdam ng malamig na tiyan tulad ng dati. Ito ay maaaring ipaliwanag na ang mainit na temperatura ay nakakatulong sa pagpapaluwag ng smooth muscles ng digestive at respiratory tract na nagbibigay ng komportableng pakiramdam. Tandaan lamang na ihawin ang balat ng bahagyang masunog at mainit ang prutas, huwag sunugin ng husto. Kapag binalatan, mas malambot ang laman ng dalandan, mayroong bahagyang aroma at nagbibigay ng pakiramdam na parang kumakain ng isang bagong lutong pagkain. Hindi lamang ito pagbabago sa paraan ng pagkain, kundi pagbabago sa pag-iisip sa pangangalaga sa katawan. Sa edad na ito, ang mahalaga ay hindi ang pagkain ng maraming bagay, kundi ang pagkain na angkop sa kalagayan ng katawan. Ang pagpapanatiling mainit ng katawan, lalo na ang bahagi ng tiyan at ibabang likod, ay isa sa pinakamahalagang prinsipyo ng pagprotekta sa atay. Ang isang piraso ng mainit na dalandan ay maaaring maliit, ngunit malaki ang mensahe sa likod nito. Kapag marunong kayong makinig sa inyong katawan at ayusin ang bawat maliit na detalye, tutugon ang katawan sa pangmatagalang katatagan. Iyan ang sining ng pamumuhay ng malusog sa katandaan. Hindi labis-labis, hindi komplikado, ngunit puno ng kaalaman at pagpapahalaga sa sarili. At kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat na ilapat ang nilalaman na ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may numero 6 sa ibaba ng video. Hindi lamang ito senyales na nakikinig kayo, kundi isang maliit na pangako sa inyong sariling kalusugan. Ikalimang bahagi, diskarte sa kaligtasan, kasamang pagkain. Kahit na nalinis na ninyo at napainit ng tama ang dalandan, mayroon pa ring mahalagang salik na dapat isaalang-alang, ang natural na fructose sugar sa prutas. Sa mga kabataan, medyo flexible ang katawan sa pag-regulate ng blood sugar, ngunit pagkatapos ng 60, maaaring humina ang insulin sensitivity at bumagal ang rate ng metabolismo. Kung kakainin ang dalandan ng mag-isa kapag gutom, lalo na sa umaga o hapon, maaaring mas mabilis tumaas ang asukal kaysa sa inaakala ninyo. Kaya naman, madalas kong tinatawag itong diskarte sa paglikha ng safety shield para sa blood sugar. Ibig sabihin, hindi dapat hayaang pumasok ang asukal sa dugo ng mabilis, kundi kailangan ng kasamang pagkain na magpapabagal sa proseso ng pagsipsip. Ang mga angkop na pagkain ay maaaring ilang piraso ng walnuts, almonds, unsalted roasted peanuts, o isang pinakuluang itlog. Kapag ang malusog na taba o protina ay sinamahan ng natural na asukal, mas mabagal at matatag ang proseso ng panunaw. Hindi na nagiging erratic ang asukal, kundi unti-unting pumapasok sa dugo sa isang banayad na ritmo. Naalala ko ang kaso ni Tatay Ben, 72 lang taong gulang, na may diabetes sa loob ng maraming taon. Mahilig siyang kumain ng dalandan tuwing malamig na panahon. Ngunit tuwing check-up, mataas ang kanyang blood sugar level pagkatapos kumain at may mga senyales ng pagtaas ng protina sa ihi. Sa halip na ipagbawal ang dalandan ng lubusan, itinuro ko kay Tatay Ben ang pagbabago sa paraan ng pagkain. Sinabi ko kay Tatay Ben na mula ngayon,
tuwing kakain siya ng dalandan. Maghanda siya ng 2 piraso ng walnuts o isang maliit na dakot ng roasted peanuts. Kailangan niyang nguyain ng mabuti ang 2 bagay nang sabay-sabay hanggang sa halos maging pino ang pagkain sa bibig bago lunukin. Matapos ang ilang linggo ng paglalapat, ipinakita ng mga resulta ng pagsusuri na mas stable ang blood sugar pagkatapos kumain, hindi na tumataas ng mabilis tulad ng dati. Higit sa lahat, hindi na nakakaramdam ng pagkapagod o labis na pagkauhaw si Tatay Ben pagkatapos kumain ng prutas. Hindi ito himala kundi resulta ng pag-aayos ng bilis ng pagsipsip ng glucose kapag may taba at protina. Mas mabagal ang paglabas ng laman ng tiyan, mas dahan-dahan ang pagsipsip ng asukal sa bituka. Dahil dito, hindi kailangang biglang iproseso ng atay ang mataas na dami ng asukal na nagpapababa ng presyon sa microvascular system. Kung nahihirapan kayong nguyain ang matitigas na buto dahil sa mahina ang ngipin, ang isang pinakuluang itlog na kinakain mga 10 minuto bago ang dalandan ay magbibigay din ng katulad na epekto. Ang mahalaga ay hindi ang pagkain ng napakarami, kundi ang kaalamang kung paano ito pagsamahin ng matalino. Sa edad na ito, bawat maliit na pagpipilian ay may malaking kahulugan. Ang pagprotekta sa atay ay hindi lamang nasa pag-iwas, kundi nasa matalinong pag-iisip sa pagkain. Palagi kong binibigyang diin na ang kalusugan ay hindi nagmumula sa labis-labis. Hindi dahil sa takot sa asukal kaya lubusang aalisin ang prutas, at hindi rin dahil sa gusto kaya kakain ng walang pakialam. Ang balanse ang susi. Kapag alam ninyo kung paano lumikha ng isang shield para sa inyong sarili sa pamamagitan ng kasamang pagkain, aktibong kinokontrol ninyo ang biological rhythm ng katawan, sa halip na hayaang maging pasibo ang katawan sa harap ng mga gawi. At sa huli, umaasa akong tandaan ninyo na ang pangangalaga sa atay ay hindi lamang usapin ng mga pagsusuri o gamot. Ito ay isang paglalakbay sa pag-unawa sa inyong katawan, paggalang sa mga limitasyon ng edad, at paghahanap ng matalinong paraan upang umangkop. Tuwing kumakain kayo ng dalandan na may kasamang kaunting protina o malusog na taba, hindi lamang iyon isang pagkain kundi isang desisyon upang protektahan ang mga daluyan ng dugo sa atay ng tahimik. Ika-6 na bahagi, ang ginintuang panuntunan, tulibong tuwan at huling taos-pusong mensahe, upang ang mga kaalaman na ibinahagi ay hindi lumipas tulad ng isang panayam at malimutan. Umaasa akong matandaan ninyo ang 3 napakasimpleng numero, 2, 1, 2, 1. Ito ay hindi isang slogan para sa kasiyahan, kundi isang prinsipyo na tutulong sa inyo na kontrolin ang gawin ng pagkain ng dalandan ng ligtas, lalo na sa edad na higit sa 6A, kapag hindi na tulad ng dati ang function ng atay at mineral metabolism. Ang unang numero 2 ay ang dami ng kinakain. Araw-araw, dapat lamang kumain ng maximum na 2 medium-size na dalandan. Marami sa inyo ang may ugali na habang nanonood ng TV ay nagbabalat ng dalandan hanggang sa mapansin na kalahati na ang nabawas sa basket. Sa mga matatanda, unti-unting bumababa ang kakayahang mag-regulate ng potassium sa dugo sa paglipas ng edad. Kung masyadong maraming potassium ang kinakain sa maikling panahon, mas mahihirapan ang puso at atay. Ang 2 dalandan na hinati sa isa sa umaga at isa sa hapon ay isang makatwirang dami para sa karamihan ng mga taong may matatag na gumaganang atay. Ang pagkain ng kaunti, ngunit regular, ay palaging mas mabuti kaysa sa pagkain ng marami sa isang pagkakataon. Ang ikalawang numero 2 ay ang oras ng paghihintay. Panatilihin ang agwat na hindi bababa sa 2 oras pagkatapos ng pangunahing pagkain at 2 oras pagkatapos uminom ng gamot para sa high blood pressure o diabetes bago kumain ng dalandan. Bakit kailangan ang katahimikan na ito? Pagkatapos ng pagkain, ang katawan ay nakatuon sa pagproseso ng carbohydrates, taba at protina. Kung kaagad magdagdag ng prutas na mayaman sa asukal, maaaring mas mabilis tumaas ang blood sugar kaysa sa inaasahan. Samantala, sa gamot, lalo na ang mga gamot sa high blood pressure o blood sugar control, ang pagkain ng prutas na masyadong malapit sa oras ng pag-inom ng gamot
ay maaaring magbago sa rate ng pagsipsip. Ang 2 oras ay isang ligtas na buffer upang matapos ng katawan ang isang metabolic cycle bago tumanggap ng bagong pagkain. Ang pagtitiyaga na ito ay hindi lamang nakakatulong na patatagin ang blood sugar, kundi nakakabawas din ng presyon sa mga daluyan ng dugo ng atay. Ang numero 5 ay ang kasamang pagkain na mayaman sa protina o malusog na taba. Tulad ng tinalakay ko sa naunang bahagi, ang isang maliit na dakot ng mani o isang pinakuluang itlog ay makakatulong na pabagalin ang proseso ng pagsipsip ng natural na asukal mula sa dalandan. Kapag dahan-dahang pumapasok ang asukal sa dugo, hindi kailangang biglang maglabas ng insulin ang pancreas at hindi rin kailangang salain ng atay ang mataas na dami ng asukal sa maikling panahon. Ito ay isang simple ngunit epektibong shield upang protektahan ang metabolic stability. Gayunpaman, kailangan kong bigyang diin ang isang napakahalagang bagay. Ang mga panuntunan na ito ay angkop lamang para sa mga taong may normal na kidney function o mild early stage kidney impairment. Kung na-diagnose na kayo na may chronic kidney disease stage 3 o mas mataas, o kung inutusan na kayo ng doktor na mahigpit na limitahan ang potassium, ang pagkain ng dalandan, gaano man kaliit, ay maaring hindi ligtas. Sa kasong iyon, dapat kayong sumunod ng lubusan sa mga tagubilin ng inyong treating physician sa ospital. Walang pangkalahatang payo sa media ang maaaring pumalit sa isinapersonal na pagtatasa mula sa doktor na sumusubaybay sa inyong medical record. Sa edad na ito, ang pinakamahalaga ay hindi ang pagsisikap na sundin ang bawat bagong pamamaraan, kundi ang pag-alam kung ano ang angkop sa inyong kalagayan. Ang kalusugan ay isang mahabang paglalakbay, hindi isang maikling karera. Palagi akong naniniwala na kapag naiintindihan ninyo ang inyong katawan, marunong kayong magpigil, marunong kayong maghintay sa tamang oras, at kumain ng may kamalayan. Binibigyan ninyo ang atay at puso ng pagkakataong magpahinga. Tandaan ang serye ng mga numero 2,000 linabon bilang isang banayad na paalala araw-araw. 2 dalandan ay sapat na, 2 oras ang kailangan, isang kasamang pagkain ang proteksyon. Minsan, ang mahabang buhay ay hindi nagmumula sa isang malaking bagay, kundi sa maliliit na prinsipyo na regular na isinasagawa. At umaasa ako na mula ngayon, tuwing may hawak kayong dalandan, hindi lamang ninyo iisipin ang tamis, kundi pati na rin ang pag-iisip at responsibilidad sa inyong sariling katawan. At kung patuloy pa rin kayong nanonood hanggang dito, gusto kong imbitahan kayong mag-iwan ng numero 8 sa section ng komento. Iyan ang paraan upang malaman kung natanggap ninyo ang kapaki-pakinabang na kaalaman at nakita ninyo itong makabuluhan. Ngayon, naniniwala akong nauunawaan na ninyo ang mga pangunahing prinsipyo ng matalino at ligtas na pagkain ng dalandan. Ngunit ang kaalaman sa kalusugan ay nagiging mas makabuluhan kapag ibinabahagi. Mangyaring huwag itago ang kapaki-pakinabang na impormasyon na ito para sa inyong sarili. Ibahagi ang aralin na ito sa inyong pamilya at mga kaibigan. Ang mga nasa gitna o matatandang edad tulad ninyo, maaari kayong magpadala ng isang simpleng ngunit puno ng pagmamahal na mensahe. Natutunan ko na ang tamang paraan ng pagkain ng dalandan upang protektahan ang ating atay. Manood tayo upang maging malusog ng magkasama. Ang isang banayad na paalala na tulad niyan ay sapat na upang magsimula ng isang pag-uusap tungkol sa kalusugan sa pamilya. Minsan, ang isang maliit na kaalaman na naibahagi sa tamang oras ay maaaring makatulong sa isang tao na maiwasan ang mga hindi kinakailangang komplikasyon. Palagi kong sinasabi na ang atay ang ugat ng katawan. Sa modernong medisina, ang atay ay gumaganap ng papel sa pagsala ng dugo, pag-regulate ng tubig at electrolytes, at pagkontrol ng blood pressure. Sa tradisyonal na medisina, ang atay ay itinuturing na pundasyon ng vital energy. Sa anong anggulo man tingnan, kapag matatag ang ugat, magiging berde at sariwa ang puno. Kung malusog ang atay, mapapanatili ng katawan ang pangmatagalang stability. Kung humina ang atay, maraming iba pang organ ang maaapektuhan.
Ang pangangalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Sa edad na ito, ang pagpapanatili ng kalusugan ang pinakamalaking regalo na ibibigay ninyo sa inyong mga anak at apo. Kapag malusog kayo, panatag ang pamilya. Kapag nakakapag-isa kayo sa inyong mga gawain, nababawasan ang pag-aalala ng mga anak. Iyan ang isang tahimik, ngunit napakahalagang uri ng pamana. Umaasa ako na patuloy tayong magkasama sa paglalakbay na mamuhay ng malusog, proactive, tungo sa layunin na umabot sa 90 o kahit 100 taong gulang na may malinaw na isip at matatag na katawan. Ang bawat tamang gawin ngayon ay isang ladrilyo na bumubuo ng isang mapayapang bukas. Taos-puso akong nagdarasal na maging ligtas, malakas, at pahalagahan ninyo ang inyong mahalagang atay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at tiwala.